Okay guys, example na tayo sa ating 3-phase or polyphase circuit. Okay, number 1, power in a 3-phase delta system with balanced load is equal to, okay, dito sinasabi ano daw yung dito inano na kung dito nilinaw kung anong power yung hinahanap, pero i-consider na lang natin lahat ng system. Okay, so dito kumbaga i-consider natin lahat ng kinds of power, di ba? At delta, sabi niya power in a 3-phase delta system with balanced load is equal to, okay, delta, di ba? Ang delta ay VL is equivalent to V phase. Okay, then IL is equivalent to square root of 3 I phase. Okay, so dito pa lang, ano bang formula natin pag hinahanap ang power? Power is equal to square root of 3 BL IL power factor. Okay, sa Q total square root of 3 BL IL reactive factor, then sa total S total square root of 3 BL IL. Okay, yung power factor natin is equal yan kay cosine theta, reactive factor natin is equal to sin theta. Okay, so magkakaiba lang dyan. Okay, so dito sa P, okay, ano tayo, square root of 3, di ba BL is equivalent to B phase, so B phase. Okay, line current natin. Okay, so meron tayong, substitute lang natin to, no, square root of 3 I phase, okay, cosine theta. So pwede to PT is equivalent, total power is equivalent to 3 B phase I phase cosine theta. Okay, ngayon yung sa total power in terms of watts. Okay, at Q total naman, okay, so square root of 3 tapos B phase, same lang din kay BL, so B phase line natin ay ganun din, square root of 3 I phase sin theta. Okay, so Q total natin ay 3 B phase I phase sin theta. Okay, ayan yung total reactive power natin. Okay, then yung S total naman square root of 3 BL IL, okay, equals yan kay square root of 3 B phase times square root of 3 I phase, or S total natin ay square root of 3 ay 3 B phase I phase. Okay, 3 lang yan, ha. Ayan yung mga power natin in delta system. Okay, number 2, what is VBN in this balanced 3-phase in which VAN is equivalent to 7,200 angle 20, VCN is equal to 7,200 angle negative 100. So dito para madalian ka, i-ano mo na lang, i-ano mo na lang sa phasor. Okay, i-ano mo na lang, i-graph mo na lang siya. Okay, so VAN natin ay 20 degree, assume natin 20 degree. Okay, 20 degree. So meron ka ditong VAN na 7,200 angle 20 degree. Okay, kasi ito 0, 90, 180, 270. Okay, then BCN natin ay
7,200 angle negative 100 and 90 na dito. So assume natin nandito. Okay. BCN. Okay. BCN is equal to 7,200 angle negative 100. So meron silang, kasi dito 120 degree ang nagdi-divide sa kanila. Okay. Kumbaga ito yung negative 100. Okay, pag pinag-add mo itong dalawa, angle 120 degree na yan na. Then yung pangatlong ano natin, dapat nasa 120 rin din ang ano niya dito sa kabila. 120 ang difference dito, tapos 120 rin dito yung angle na ano nila pagitan. So dito, kung dito dapat ito, ano ba kailangan para mag 20, 120 plus 20, 140. So dapat nandito, assume natin ito nandito banda. Okay, so meron tayong VBN na ito 120 rin. So ito 120 rin. So meron tayong angle na 140 degree. So meron tayong VBN na 7,200 angle 140 degree. Okay. Okay, next problem, number 3. Sabi, meron tayong 310 ohm resistor are connected in Y, are supplied from a balanced 3-phase source where phase A line voltage is given by 230 sin 377t. What is the phase A line current? Okay, so meron daw tayong 3-phase. Okay. Okay. Okay, meron tayong ito 10 ohms. 10 ohms. 10 ohms. Meron tayong voltage line na 230 sin 377t. Okay? So meron tayong, assume natin ito A, B, C. So meron tayong VAB na 230 sin 377t. Okay, assume natin positive phase sequence. Okay, so dapat andito ang reference ang natin lagi ay reference phasor natin dapat dito lagi ay si VAN. Okay, so kumbaga kung may si VAN natin ay dapat lagi siyang naka VL over square root of 3 angle 0. Okay, ayan yung reference phasor natin. Ay ano, hindi pala natin gagawing reference phasor to. Okay, mali pala. Di ba pag positive phase sequence pala, ito, okay, VL, ito si V phase, leading tayo ng 30 degree. Okay, hindi pala natin gagawing reference phasor to si VAN. So ang gagawin lang natin, mag-minus na tayo ng 30 degree kasi ibababa tayo eh. Kumbaga nandito tayo sa 0 degree, kumbaga 0 degree to eh. Tapos minus 30 lang natin kasi B phase, kumbaga 'di ba leading lagi si BL kay B phase ng 30 degrees. So meron tayong VAN is equivalent to VAB over square root of 3, 'di ba? Tapos ano ba ang ano niyan? Sin 377t minus 30 degree. No, kasi nauna siya. Okay? So bale ang mangyayari diyan ay ayan na yung VAN natin. Okay, di ba ang natin ay V phase is equivalent to I phase Z phase. Okay,
So kung meron tayong, kung ang hinahanap ay line current, okay? Kung line current ang hinahanap, IL is equivalent to I phase. So meron tayong okay, B phase, meron tayong 230 over square root of 3 sin 370 minus 30 over 10 equals to, okay, calculator ko lang. Okay, calculator. Ang sabi, 230 over square root of 3 divided by 10. Meron tayong 13.28. Okay, 13.28 sin 370 minus 30 degree. Okay. Ayan yung final answer. Okay. So meron tayo number 4. A balanced delta load of 3 plus J4 per phase connected to a balanced 110 volts source. Find the line current. Okay. Okay, so meron tayong delta load. Okay. Okay, meron tayo ito yung load. Balance naman yan, so pare-parehas lang yan. Sabi niya meron tayong balanced delta load of 3 plus J4 per phase is connected to a balanced load 110 volt source. Okay, 110 volts to. 110 volts. Okay. Find the line current, di ba? So, di ba ang natin VL is equivalent to V phase pag delta. Delta yan eh. Okay. So, dyan, pag ito na gagawin natin, assume lang tayo ng positive phase sequence. Okay. Okay. So, assume lang natin na positive phase sequence. Okay. Pag positive phase sequence, ito si I phase, ito si line current. Okay. 30 degree. Ang sabi lang, ang hinanap naman dyan yung line current. So V phase is equivalent to I phase Z phase. Ayun ang gagawin natin dyan kasi per phase equal si B phase kay B line ay kay tama. So meron tayong I phase, meron tayong 110 over 3 plus J4 equals 110 3 plus 4i ay hindi na complex, 110 over 3 plus 4i. Okay, meron tayong 6, 2, 3, meron tayong 22 angle negative 53.13 amps. Okay, I phase lang yan. Tutukunin natin si line current. Okay. So dito, 'di ba? Nauna si I phase, so dapat minus 30 pa tayo dito. So bali dito IL is equivalent to, 'di ba? IL is equivalent to square root of 3 I phase. So dito, para makuha natin 'to, multiply natin ng square root of 3. Okay, si 22 angle negative 53.13 minus 30 degree. So bali meron tayong IL na square root of 3 multiply by 22 angle negative 83.13 equals, okay, so bali square root of 3 multiply by 22 angle negative 83.13 meron tayong 38.11 angle negative 83.13 amps. Okay, gets?
So ayan, para makita yung problem, malinaw naman. Pasensya na kung pula, naubusan kasi ako ng ballpen tsaka gabi na, hindi walang mabibilhan. Okay? Okay? So next problem. Okay, number 5. A balanced 3-phase 4157 BRMS. Source supplies a balanced 3-phase delta connected load of 38.4 plus J28.8 ohms. Find the current in line A with BAN as reference. Okay? So dito ko na ginawa, kumuha na lang extra papel kasi medyo maliit yung space. So meron daw tayong delta load. Okay. Okay. Balance delta load. Okay, meron tayong Z, pare-pares tayo kasi balance naman, no? Okay. Ano ba hinahanap? Line current A, B, C. Okay. Line current A. Tapos meron na tayong 38.4 plus J 28.8 ohms. Meron tayong 4157. Okay, meron tayong 4157. Okay, sabi niya BAN daw is reference phasor. Okay, BL naman ang given dyan, si BL ay equal kay BAN. So si BL pala dapat natin ay kung si BAN natin ay 0 degree, si BL dapat natin ay, kasi diba, assume natin positive sequence natin, assume lang natin positive sequence. Pag ganyan, B phase, BL 30 degree, leading si BL, so dapat pala 30 degree to, no? Okay, 4157 ito gagamitin ko. BL is equal to B phase, so meron tayong BL is equivalent to I phase, Z phase. So meron tayong I phase na 4157 angle 30 divided by G phase natin na 38.4 plus J 28.8. Meron tayong I phase na 4157 angle 30 divided by 38.4 plus 28.8. Shift to 3. Meron akong teka lang. Hindi, teka lang. For 157 angle 30 divided by 38.4 plus 28.8. I. Nakalimutan ko yung I. Kaya pala, shift to 3. Meron tayong 86.6. Okay, angle negative 6.87 degree amps. Okay? So, pag positive sequence, pag in terms of current naman, 'di ba? I phase, IL. Okay? Kumbaga, leading naman si I phase ng 30 degree kay line current. So, kumbaga, kung babalik tayo ng line current, minus 30 tayo. No? Kasi babalik tayo dito eh. So, minus 30. So, bale, IL is equivalent to square root of 3 I phase. Bale, theta minus 30. Okay? So, square root of 3, ano square root of 3 times 86.6 multiply by square root of 3, meron tayong 150. Okay, angle negative
36.87 amps. Okay? 150 angle negative 36.87. Okay? Ayan yung line current natin. Okay? So, gets? Ito yung problem. Na? Number 5. Then, ayan na. Ito yung number 5. Okay? So, number 6 naman. Ang tanong sa number 6. So, sa problem number 6 naman tayo. Ang sabi sa number 6, find the average power absorbed by a balanced 3-phase load in an ABC circuit in which BCB is equivalent to 208 angle 15 volts and IB is 3 angle 110. Okay? So, meron to tayong, pag walang sinabi dyan, assume natin lagi Y yung load natin. Okay? Okay, meron na tayong ABC. ABC circuit means positive phase sequence. Okay, so meron tayong IB na 3 angle 110 degree. Okay, tapos meron tayong BCB na 208 angle 15. Di ba mayroon pag positive sequence, meron tayong BAB, VBC, BCA. Okay? Si BC ay negative, ano lang yan, negative lang nito. So meron ito negative BCB lang siya. Okay? So bale 208 pag ni-negative lang natin yan, equals yan sa 200, maging BBC natin ay 208 angle 165 volts. Okay? Bale, 208 negative 165 volts. Okay? So, ang gagawin na lang natin dito, per phase na lang ang ano natin dito sa kanya, tirada, mas madali. Okay? So, meron tayong VBC is equivalent to VBN, okay? Square root of 3. Okay? So, positive phase sequence tayo. So, B phase, BL. Okay? So, mag-minus tayo ng 30 degree. Theta minus 30 degree. So, meron tayong B. Ay pa. Okay. Ano pala? Meron tayong BBN. Okay. Equivalent baliktad pala. BBC over square root of 3. Negative 165 minus 30. So, meron tayong VBN na 208 over square root of 3. Negative 195 degree. So, meron tayong BBN na lalabas dyan 208 over square root of 3 with by angle negative 195. Meron tayong 120 angle 165 volts. Ayun yung B phase natin. B phase na tawag. Okay? So meron tayong current conjugate, no? S is equivalent to B I, no? Ibig sabihin babalik tayo mo lang yung sign ng current. 'Di ba si IL ay equal kay I phase pag Y.
So meron tayong, multiply ko na lang ng 3 no, para ano na, hindi tayo mahirapan. Ito B phase, I phase. So meron tayong 120 angle 165. I phase natin ay 3 angle negative 110. Iibayin lang yung sign, ibig sabihin nun. Okay, so bale 3 120 angle 165, 3 angle negative 110. Meron tayong total power na 619 plus J 884.68 BA volt ampere na. Okay, ito yung solution sa 6. Then yung tanong sa 6, ayan, malinaw na malinaw. Okay, so number 7 tayo. Okay, number 7, 3 heater units each taking 1500 watts are connected delta to a 120 volt 3-phase line. What is the resistance of each unit in ohms? Okay, so number 7 natin, delta daw. Okay, okay, meron daw tayong 120 volts. Okay, tapos meron tayong power each. Kumbaga meron tayong power per phase na 1500. Okay, so kumbaga itong Z na to, Z. Okay, so power is equivalent to, equal naman yung line voltage natin, no? Sa per phase natin na voltage, equal yan. So meron tayong power ay I squared R. Okay, pwedeng B squared over C. Okay, so meron tayong 1500 equals dyan sa B squared ang given sa atin, 120 squared over B squared over R pala to, B squared over R. So meron tayong R. Okay, R is equivalent to 120 squared over 1.5. Meron tayong 9.6 ohms per phase. Okay, madali lang, madali lang, no? Kayang kaya. Then sa number 8, sabi sa number 8 ito, the resistance between any two terminals of a balanced delta connected load is 12 ohms. The resistance of each phase is, okay, so sa number 8 natin, meron tayong delta load. Okay, na, okay, pag dito daw, kahit saan dyan sa any two terminals, pwedeng dito, yung R total daw nila 12 ohms. Okay, dito rin 12 ohms din pag dito sa dalawang terminal lang, ha, hindi yung tatlong terminal. Okay, so pag nagkataon, pag dalawa lang, ito pala magiging circuit nya. Okay, okay, yung resistor R phase, R total. Okay, so dyan, ito bali magiging parallel series kasi ito magiging series tong dalawang to, eh. Ito nakaparallel sila dyan, so bali magiging tayong R total, no? R phase, ito yung ano, ha, nakaparallel siya dito sa series na to, R phase plus R phase over R phase plus R phase plus R phase. Okay, so bali meron tayong 12 is equivalent to R phase multiplied by 2R phase, okay, over 3R phase. Okay, so pwedeng
i-cancel sa R phase. So meron tayong 12 is equivalent to 2/3 R phase. Okay, so meron tayong R phase na 12 times 3 divided by 2. Meron tayong R per phase na 18 ohms. Okay, ito yung tanong sa 18 ay sa 8 na, basta ito yung solution. So medyo marami pa yan. Okay, so move tayo sa number 9. Okay, okay, ito na sa number 9. A 240 volts balanced 3-phase source supplies a purely resistive impedance of 11.52 per phase. What is the total power drawn if it is Y connected? Okay, total power daw drawn. Okay, so dito per phase ang gagawin natin, pero ay teka lang, a 240 balanced 3-phase source supplies a purely resistive impedance of 11.50 phase. What is the total power drawn if it is Y connected? Okay, so meron tayong BL na 240 volts. Okay, Y purely resistive. Okay, so dito gawin ko na lang per phase, tas multiply ko na lang by 3. So meron 240 volts dito, tapos 11.52. So meron akong B phase na 240 over square root of 3. Okay, so meron akong P total na 3, tapos B squared over R. Okay, so meron akong PT na 3, tapos 240 over square root of 3 squared over 11.52. Okay, meron tayong 3 times 240 over square root of 3 squared divided by 11.52. Meron tayong 5,000 watts. Okay, napakadali ba ng 3-phase? Madali lang kapag inaral, so dapat magsipag. Okay, okay, number 10. 3 impedances, negative J10, J10, and 10 ohms are Y connected. Determine the impedance of an equivalent delta. Okay, okay, ay mali yung sign ko, pero okay lang yan. Ang mahalaga lang naman dyan yung positioning. Okay, so meron tayong negative J10, J10, tapos 10. Okay, di ba kanina discussion, pag kukunin yung impedance, asun natin ito X, Y, Z. Okay, pag kukunin natin yung impedance sila, equivalent impedance pala, kailangan natin ng kung ano yung gusto mong, kung ano yung nakaturo, ayun yung, kumbaga kung saan siya nakatapat, ayun yung kukunin mong denominator. Okay, kunyari ang kukunin mo ay etong X. Okay, syempre kukunin mo muna tong yung J10 times J10, di ba? So negative J10 plus J times J10 plus J10 times 10 plus 10 plus negative J10. Okay, ano yung nakaharap kay 10 ay kay X? 10. So kumbaga ito, pwede mo nang i-assume to na N mo ng value nito para di ka na paulit-ulit ng type. Negative 10i times 10i ay
plus 10i times 10 plus 10 minus 10i. Okay? Ang n mo ay 100. Okay? So, x ay equivalent yan. Okay? Then si y, n na lang ilalagay ko, or 100 over, anong karap ni y? J10. Then si z, karap niya J10, so meron tayong 100 over negative J10. Okay? 100 divided by 10, 10. Okay? 100 divided by 10i, negative 10i. Negative J10 pala. Okay, negative J10. Ito, positive J10 ohms. Okay? Ayan yung equivalent delta impedances. Okay? So, number 11 tayo. Di ba? Convert the delta impedances of 12 ohms 36 degree to balance Y connected impedances. Okay, balance naman. So, kahit isa lang, ano mo dyan, convert mo, pare-parehas na. Okay, drawing ko lang. Diba? Ito. Ito si 12 angle 36. 12 angle 36. 12 angle 36. Okay? Ang kailangan natin dyan, at kung ito kukunin natin portion na to, assume natin A, B, C. Kung si A ang kukunin natin, yung palaman, kumbaga yung dalawang tinapos sa gilid, 12 angle 36 divided by 12 angle 36 over 12 angle 36 plus 12 angle 36 plus 12 angle 36. So A, okay. Balance naman yan, so pare-parehas yan. 12 angle 36 times 12 angle 36. Okay. Over 12 angle 36 times 3 ko na lang, no? Shift to 3. Meron tayong 4 angle 36. Okay? Ohms. Okay? Meron ba conversion? Hindi naman, madali lang conversion. So, huwag tayo sa number 12. 3 identical capacitances, each of 150 microfarad, are connected in star. The value of capacitance in each phase of equivalent delta connected. Same lang din. Ganito lang din gagawin natin. Okay? Kumbaga, naka star. Okay? Okay? Convert mo lang sa delta. No? So, meron tayong 150 dito. 150, 150. Okay? X, Y, Z. Same lang din. X mo. So, bale 150. Okay? Times 150 plus 150 times 150 plus 150 times 150. Okay? Over. Anong ko tapat? 150 din. Okay? So, X mo. So, 150 times 2 ay times 150 plus 150 times 150 plus 150 times 150 divided by 150. Pero tayong 450 microfarad per phase. Okay? Ay per ano? Per ano? Yung per, tama, per phase. Okay? Madali, mahirap. So, madali naman. Okay, kayang-kaya.